Wala sa Senado, dumako tayo sa Kamara. Mga hinihingi ng Supreme Court, hindi makakapekto sa pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Aris number 12, ba't ano bang hininga ng Supreme Court, Manang Milky? Ha? Kasi panay ang petition sa Supreme Court. Di siyempre, hingi ng ebidensya. Ayan, para patunayan yung kanilang mga claim. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakayateya, hindi makakapekto ang mga hinihingi ng Korte Suprema sa pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Joel Chua ng Maynila, member ng House Prosecution Team, handang sumunod ang prosecution panel sa mga hinihingi ng Supreme Court para malinawan ang mga issue ng impeachment ng Vice Presidente. Sabi ni Chua, hindi rin niya dapat hintayin pa ng Senado ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala pa naman itong inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO. Narito si Manila Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Team. Ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin siyempre sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi pwedeng gamitin ng Senado na dahilan ang utos ng Korte Suprema para patagalin pa ang impeachment proceedings. Naniniwala si Ridon na kailangan itong aksyonan ng Korte Suprema para hindi na magamit ang issue lalo na sa usapin ng one-year bar rule sa impeachment complaint. Ako si Nyog Regunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat,